Ilang tao ang nagpoprotesta, desperadong gustong sumuko na lang sa mga halimaw. Naniniwala silang mas ligtas iyon kaysa ipaglaban pa ang walang kasiguraduhang tagumpay ng mga hero. Sa isip nila, wala nang pag-asa, talo na ang sangkatauhan. Biglang may isang sibilyan na sumigaw, mariing tumutol sa ginagawa nilang pagpoprotesta. Agad itong napansin ng leader ng grupo, at walang pag-aatubiling iniutos na dakpin ang lalaki upang ialay bilang sakripisyo sa mga halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa likuran ni Garo ang lalaki. Sa isang mabilis na pitik lamang, napatalsik ni Garo ang dalawang lalaki at malamig niyang sinabi. Kung mag-aalay kayo ng buhay ng iba para lang mailigtas ang sarili ninyo, masyado niyong minamaliit ang mga halimaw. Habang naglalakad si Garo, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba, dahil kung dumating ang araw na ipakilala niya ang sarili bilang ang pinakamalakas na halimaw, baka hindi na ito magkaroon ng parehong impact na inaasahan niya. Habang patuloy siyang naglalakad, nasaksihan niya ang isa pang kaguluhan. Pinatabi niya ang isang lalaki na nakaharang sa entrance, ngunit hindi ito natinag. Sa halip, tila hinamon pa nito si Garo. Nang tangkain siyang saksakin ng kutsilyo, mabilis niyang pinutol ang patalim at itinapat iyon sa mata ng mayabang na lalaki. Pagdating ng pagkain, agad itong nilantakan ni Garo at halos maubos niya sa isang iglap. Ngunit kahit busog na, nakaramdam pa rin ito ng gutom, kaya't walang pag-aalinlangan niyang inorder ang lahat ng nasa menu na ikinagulat ng waitress. Habang sunod-sunod niyang kinakain ang napakaraming putahe, napanganga ang lahat sa bilis at lakas ng kanyang pagkain. Pagkatapos niyang maubos ang lahat, napangiti siya, tila ba sinasabing sulit at satisfying ang kanyang kinain. Sa kabilang banda, naroon din sa restaurant si Saitama, nakakatapos lang din kumain. Ngunit bigla niyang napansin na nawawala ang kanyang wallet. Napahinto siya at nagsimulang pagpawisan, lalo na nang marinig ang anunsyo ng restaurant tungkol sa kanilang strict security policy laban sa mga magnanakaw at mga kaso ng eat and run. Dagdag pa rito, may mga pro-heroes din na nakaantabay sa kanilang security office. Dahil dito, lalong kinabahan si Saitama. Nasabi pa niya sa sarili na hindi siya pwedeng magsabi ng totoo sa waiter dahil baka magmukha siyang guilty o matakot lang ito. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, biglang narinig niya ang boses ni Fubuki na agad niyang ikinagulat. Umaktong inosente si Saitama habang kinakausap siya ni Fubuki, kaya't agad siyang tinanong ni Saitama kung bakit siya naroon. Sagot naman ni Fubuki, hinahanap daw niya ito dahil iniwan siya nito sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Habang nagsasalita si Fubuki, tila walang pakialam si Saitama at lakas loob pa siyang nag-order ng extra large fries. Patuloy naman si Fubuki sa pagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang hero rank ni Saitama at kung gaano kahalaga ang tulong niya upang makakuha ng intel sa mga target o halimaw na dapat nilang labanan. Ayon kay Fubuki, simula ngayon ay dapat sundin ni Saitama ang lahat ng kanyang instructions at kumilos ng naayon sa plano. Habang tuloy-tuloy ang sermon ni Fubuki, makikita ang tulala at walang interes na ekspresyon ni Saitama. Nang dumating ang fries, inabot niya ito kay Fubuki at inalok na kumain. Tinanggap naman ito ni Fubuki at tumikim. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha, tila may kalokohang pinaplano si Saitama. Ilang sandali pa, biglang may sumigaw mula sa restaurant, may nag-eat and run. Nagulat si Saitama at agad na palingon, nagmamadaling magpaliwanag sa isip niya na hindi siya yon. Nang makumpirma niyang iba pala ang tinutukoy, agad siyang tumakbo palabas at sinabi kay Fubuki. Ikaw na magbayad ng bill. Kumain ka rin naman ng fries. Nanatiling tulala si Fubuki, hindi makapaniwala sa nangyari, habang si Saitama ay mabilis na naglaho sa kanyang harapan. Habang tumataka si Garo palayo sa restaurant, muling sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng One-Eyed Monster, na para maging opisyal na miyembro ng Monster Association, kailangan niyang magdala ng ulo ng isang hero. Habang naglalakad, bigla siyang napatigil nang makita ang isang batang binubuli ng mga kabataan. Mabilis niyang sinigawan ang mga ito at inutusan na tumigil. Nilapitan niya ang bata, at agad niya itong nakilala, minsan na pala niyang nailigtas ito noon mula sa kapahamakan. Pinauwi niya na lang ang bata, nag-aalala na baka may halimaw na biglang lumitaw sa paligid. Humingi ng paumanhin ang bata, sinasabing nakita raw niya mismo noon na gusto siyang patayin ng mga hero, pero maling akala lang daw iyon, dahil mismong si Garo ang pumrotekta sa kanya at muling nagligtas ngayon.
Habang tuloy-tuloy ang paliwanag ng bata, biglang pinatigil siya ni Garo dahil nakakaramdam na ito ng kilabot sa mga sinasabi nito. Sa gitna ng katahimikan, may boses na biglang sumigaw mula sa likuran. Si Saitama, galit na tinawag si Garo na eat and run, at tinanong kung paano niya nagawang umalis nang hindi nagbabayad sa restaurant. Ngunit nang mapagtanto ni Saitama na perfect ang timing niya sa pagtakas, nagbago ang kanyang isip. Sa halip na arestuhin ito, binigyan na lang niya si Garo ng isang babala at sinabing huwag na niya ulitin iyon. Nainis si Garo at galit na nagtanong, hindi ka ba nandito para labanan ako? Anong hero name mo? Sandaling natigilan si Saitama, saka medyo nauutal na sumagot, Kate Baldi. Walang pakialam si Garo kahit small-time hero lang ang kaharap, ang mahalaga sa kanya ay makapatay ng isang hero. Sinubukan siyang pigilan ng bata, ngunit buo na ang kanyang pasya. Lumapit si Garo, hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Saitama, at inambahan ng malakas na suntok. Hindi man lang natinag si Saitama. Sa halip, isang simpleng suntok sa mukha lang ang ginawa ng ating kalbong bida, at agad na tumilapon si Garo, nawalan ng malay sa isang iglap. Napansin ni Saitama ang librong hawak ng bata. Tinanong niya ito kung kilala ba siya. Umiling lamang ang bata. Nang tignan ni Saitama ang pahina ng Hero Almanac, napansin niyang wala man lang siyang pangalan doon. Natahimik siya saglit at naglakad palayo, tila ba sanay na sa pagiging underrated hero. Pagkagising ni Garo, ramdam niya pa rin ang bigat ng tama, at hindi makapaniwalang natalo siya sa isang iglap. Napahawak siya sa kanyang bahtok at marahang nagtanong sa bata. Anong klaseng hero yon? Paano niya nagawa yon sa akin? Habang nag-uusap silang dalawa, bigla nilang narinig ang isang malamig na boses mula sa dilim. Matagal na naming inoobserbahan ang bawat galaw mo, Garo. Sa ngayon, hindi ka pa karapat-dapat tawaging halimaw. Mula sa anino, lumitaw ang dalawang nilalang. Sumang-ayon ang isa pa sa sinabi ng nauna, sabay sabing. Kulang pa ang dugo at kasamaan sa puso mo. Ang tunay na halimaw, walang bakas ng awa o pagdadalawang isip. Agad na napansin ni Garo ang tensyon sa paligid. Alam niyang hindi ordinaryong mga nilalang ang kaharap niya. Kaya't mabilis niyang sinabihan ang bata. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Ngunit nanatiling nakatayo ang bata, nanginginig at halos hindi makagalaw. Nakilala niya ang isa sa mga halimaw, King the Ripper, ang kilalang halimaw na nangdudukot ng mga bata at pinuputol ang katawan ng kanyang mga biktima. Habang papalapit ang Ripper at ang kanyang kasama, ramdam niya ang matinding panganib mula sa dalawang halimaw, ngunit handa siyang lumaban. Kung gusto niyong subukan, sige. Tignan natin kung sino ang mas karapat-dapat tawaging halimaw. Samantala, sa loob ng Monster Association Headquarters, kasalukuyang nag-uusap sina Phoenix Man at Gyoro Gyoro. Tinanong ni Phoenix Man si Gyoro Gyoro. Bakit mo ipinadala sina King the Ripper at Insect God para obserbahan si Garo? Alam mo naman na pareho silang hindi sumusunod sa utos, lalo na si Ripper, baka patayin pa niya si Garo bago mo pa makuha ang gusto mo. Kalma lang nang umiti si Gyoro Gyoro bago sumagot. Hindi mo kailangang mag-alala. Iyan mismo ang plano ko. Gusto kong makita kung hanggang saan ang pag-unlad ni Garo bilang isang halimaw. Ang unang hakbang ay wasakin ang kanyang katawan at kaisipan hanggang sa tuluyan siyang mabasag. Bahagyang natahimik si Phoenix Man sa kaseryosong nagtanong. Ano ba talaga ang plano mo sa kanya, Gyoro Gyoro? Bakit ka gaanong interesado kay Garo? Dahan-dahang sumagot si Gyoro Gyoro. Alam mo bang minsan ay tao rin si Lord Orochi? Ako mismo ang lumikha sa kanya mula sa laman, dugo, at takot ng mga halimaw. Ginawa ko siyang hari ng mga halimaw. Huminto siya sandali at sa malamig na tinig ay nagpatuloy. Kung mahasa ko si Garo sa paraang gusto ko, maaari siyang maging susunod na Orochi. At ako lang ang nakakaalam ng sikreto kung paano iyon mangyayari. Matapos ang ilang saglit, dahan-dahang tinanggal ni Garo ang mga benda sa kanyang mga kamay, tanda ng kanyang paghahanda sa isang seryosong labanan. Mula sa di kalayuan, iniutos ng dalawang halimaw na nasa harap niya. Kung gusto mong makasali sa Monster Association, patayin mo ang batang yan. Iyon lang ang paraan para makuha mo ang aming tiwala. Ngunit hindi ito pinansin ni Garo. Sa halip, marahas niyang sinabihan ang bata na umalis. Umalis ka na. Huwag kang umasa na may tutulong sa'yo kahit kailan.
Sa mundong to, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kapag dumating ang oras, tanging isang bagay lang ang pagpipilian mo, ang maging mas malakas. Ngunit bago pa makagalaw ang bata, mabilis na sumugod si King the Ripper, hawak ang kanyang matalim na patalim at balak itong saksakin. Sa isang iglap, gamit ang swabeng galaw, nasalag ni Garo ang atake, at mabilis na sinipa si Ripper sa sikmura, dahilan upang tumilapon ito palayo. Mabilis namang nakabangon si Ripper at galit na sinabi. Ibig sabihin kalaban ka na namin, Garo. Kasabay nito, naggitngit si Insect God, ang mga mata ay nagliliwanag sa galit habang gigil na umatake. Huminga ng malalim si Garo, itinaas ang kanyang kamao, at muling pumasok sa battle stance. Mula sa kanyang mga kamay, sumiklab ang bughaw na aura na tila sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan, isang tanda na unti-unti nang nagigising ang halimaw sa loob niya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.